Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mahal ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan at nanon ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin, at ipaubaya natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig, dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal, upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Pinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal,
kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtang kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin: Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipinatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabuluanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong tagapakinig ng Radio Veritas, pagpalain tayo ng Panginoon. Ngayong ipinagdiriwang natin ang Red Wednesday, inaalala natin ang mga Kristiyanong inuusig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga kapatid nating nagdurusa, pinalayas, ikinukulong, pinatatahimik, o pinapatay dahil lamang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, sa ating sariling bayan, maaaring hindi tayo ikinukulong dahil sa Kristiyano tayo, ngunit nakakaranas tayo ng isa pang uri ng pag-uusig, na ang pag-uusig sa katotohanan at kabutihan, lalo na sa isang lipunang sugatan dahil sa katiwalian, kasinungalingan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, "Kapuputan kayo dahil sa aking pangalan, ngunit sa inyong pagtatyaga ay matatamo ninyo ang buhay." Mahirap maging tapat sa isang lipunang marumi sa korupsyon. Kaya mga kapatid, maraming Pilipino ang naghihirap, hindi dahil kulang ang biyaya ng Diyos, kundi dahil ninanakaw ito ng kasakiman ng tao. Para bagang suluhin na niya lahat. Hindi na siya marunong tumingin sa iba. Nakikita natin ang korupsyon, di ba, sa ating bansa. Nakakalungkot. Maling paggamit ng pondo ng bayan, lagay at suhulan, pandaraya sa opisina, mga transaksyong palihim, mga lider na inuuna ang kapangyarihan kaysa sa paglilingkod, at ang nagdurusa ay ang ordinaryong mamamayan. Para bagang walang puso na, hindi na tinitingnan kung ano ang kahalagahan ng buhay, inuuna ang sarili. Imbis na sila ay nandyan upang pangalagaan ang mamamayan. Nakakalungkot. Sa ganitong lipunan, madalas ang mabuti ang napapahirapan at ang masama ang tila gumiginhawa. Ito rin ay isang uri ng pag-uusig. Kaya ang tapang ng mga martir ay kailangan natin ngayon. Ang Red Wednesday ay paalala. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang panalangin. Ito ay paninindigan. Ang mga Kristiyanong inuusig ay nagpapakita
ng tunay na tapang. Tahimik ngunit malakas ang sigaw ng kanilang dugo. Ipaglaban mo ang katotohanan. Gawin mo ang tama. Maging tapat kahit nakakatakot. Ito rin ang tapang na kailangan ng Pilipinas ngayon. Sa panahong laganap ang katiwalian, ang katapatan ay nagiging uri ng pagkamartir. Ang tumanggi sa lagay, ang magsabi ng totoo, ang tumindig laban sa mali, ang maglingkod ng tapat. Minsan may kapalit na hirap o pangamba. Pero ito ang paraan upang sabihin natin, Kristiyano ako. At hindi ko ipagpapalit si Kristo kapalit ng pera o takot. Kaya ulit, muli, ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, sa inyong pagtsatsaga ay matatan mo ninyo ang buhay sa bawat paggawa ng kabutihan. Ligayang walang hanggan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa atin sapagkat yan ang pangako niya. Do good and avoid evil. Mawawala tayong lahat dito sa mundo. Mali-malit ang pera natin ay hindi yan madadala. Bahalang araw tatanungin tayo ng Diyos kung ano ang iyong ginawa nung ikaw ay nabuhay pa sa mundo. Ano po ang ating maisasagot kapag puro na lang kabulastugan ang ating ginawa nung tayo'y nabuhay pa? Kaya magsumikap na gumawa ng tama sa trabaho kahit walang pumapansin, sa komunidad kahit tayo lang ang nagsasabi ng tama, sa pamilya kahit pagod na tayong maging mabuting halimbawa, sa social media kahit uso ang fake news at paninira, sa pamahalaan kahit delikado ang magsabi ng katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya huwag matakot. Huwag matakot magsabi ng katotohanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, don't be afraid. I will be with you until the end of time. Ang Kristiyanong pagtsatsaga ay hindi maingay. Ito'y tuloy-tuloy, tapat at matatag. Kaya ang Red Wednesday ay isang panawagan upang magising. Hindi lamang ito pagunita sa mga Kristiyanong inuusig sa ibang bansa. Ito rin ay salamin na nagtatanong sa bawat isa sa atin, pinapayagan ko ba ang maliit na anyo ng korupsyon sa buhay ko? Dahil kapag wala kang pakialam sa nangyayari sa bansa natin, ay may kasalanan din. Nananahimik ba ako kapag dapat akong magsalita? Naitataya ko ba ang aking prinsipyo dahil sa takot o pakinabang? Kaya mga kapatid, makialam. Ngayon ang si ating mahal na obispo ay nananawagang muli na dumalo ngayong ika-30 ng Nobyembre. Ang ating pagparoon ay hindi lamang para sa atin. Ito po'y para sa mga taong nahihirapan sa buhay na ngayon ay nasa lugmok pa rin sa baha, hindi ba? Patuloy pa rin nahihirapan dahil sa hindi paggamit ng wasto ang pundo ng bayan. Kaya makilahok po tayo sa panawagang ito. Hindi po ito para sa atin. Para na lang naman po sa mga taong tunay na nahihirapan sa mga kalamidad. Ngayon, hindi lang tayo nananalangin para sa mga Kristiyanong inuusig, kundi para sa isang bansang naghahangad na matuwid ang landas. Ang kulay pula ngayon ay nagpapaalala sa atin, kailangan ng bayan ang mga Kristiyanong matapang at tapat. Kailangan ng bayan ang mga Kristiyanong tumangging maging bahagi ng katiwalian. Kailangan ng bayan
ang mga Kristiyanong ang integridad ang kanilang saksi. Kaya mga tagapakinig ng Radyo Veritas, may pag-asa pa ang bayan. At ang pag-asang iyon ay nagsisimula ito sa puso ng bawat Kristiyano na nagsasabing, pipiliin ko si Kristo kahit mahirap. Ang mga Kristiyanong inuusig ay inspirasyon natin. At ang pangako ni Jesus, kahit isang hibla ng iyong ulo, ay hindi mawawala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, naway maging simula ng tapang, katotohanan, at katapatan ang kulay pula ito. Kulay ng sakripisyo, kulay ng katotohanan, at kulay ng pag-ibig ni Kristo. Amen. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon, laban sa mga mananampalataya, at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago, sapagkat hindi ito pinahihintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Ating iyong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi na maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang may sakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa pagpapalala.
hihintayin, pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pithaya sa ikapapanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit, nakatala sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman, iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. O kaming kanan, Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei. Nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob,
na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay sumandaling tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusig, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan, Iligtas mo kami, Panginoon. sa kagutuman at pagkamakasarili, Iligtas mo kami, Panginoon. sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa, Iligtas mo kami, Panginoon. sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan, Iligtas mo kami, Panginoon. sa panlilinlang, maling balita at kawalang konsensya, Iligtas mo kami, Panginoon. Lingapin mo kami, Panginoon. ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay sa lalong pinahihirapan ng kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na iginugupo na ng sobrang pagod. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala sa kanilang balikat ng mahihirap na desisyon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa oras ng kalituhan at pagsubok, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa tukso at mga kahinaan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling aming isinara ang aming puso dahil sa pagkamuhi, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling inilulugmok kami ng kamatayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaaring makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig, lamang kami umaasa. Hilumin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugatang puso. Tanging Ikaw ang makapapawi ng luhang tigib sa aming dibdib. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais.
Tanging ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasamo namin na yakapin mo ang mga kapatid naming ang kaligayahan ay nauuwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at napapawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig. Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit na mapalalim bunsod ng iyong bigay na lakas at ng aming pangunawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Amen. Mga kapatid, ang ating hawak na liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tanggapin natin ang liwanag na ito nung tayo ay binyagan. Nangako tayong ipalaganap ang liwanag na ito. Nung tayo ay kumpilan, tinupad natin ang pangakong ito nang tayo ay tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit ng aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman ng pag-uusig sa mundo. Hiniling ko sa inyo ngayon, panatilihin ninyong nagdiringas ang liwanag na ito sa inyong mga puso. Sikapin nating maging liwanag na magpaparingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sanlibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Inihahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at sa mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Mga patalastas, tayo po ay magkakaroon ng misa nobinaryo sa darating na 29 ng Nobyembre para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception sa 8 ng Disyembre. Inanyayahan ng lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department, tumawag lamang po sa 8925-7931, 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Binibining Ali Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang Eukaristiya, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag, kanyang paggaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na